Escanita, The Mavi Story. Dear Papa Dudut, may kasabihan na kapag mahal mo ang isang tao ay tanggap mo anuman ang pag-uugali niya. Pero may exemption yon, lalo na kung hindi na maganda ang inaasal niya. At bilang partner niya, responsibilidad mo na pagsabihan siya sa maayos na paraan upang maitama anumang ugali na hindi nakabubuti sa kanya. Yan ang eksaktong karanasan ko kay Paloma. Pero bago ko ipagpatuloy ang pagkukwento ay magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Mavi. 33 years old, taga Quezon City at nagtatrabaho bilang virtual assistant. Kung ilalarawan ko ang aking sarili, masasabi ko na may itsura naman ako. Malinis sa katawan at tahimik, pero kapag nakuha mo ang loob ko ay madaldal naman akong tao. Bukod doon ay mahilig din po ako mag-ipon at mag-invest, pero hindi naman ako kuripot. Masinop lang ako sa pera dahil alam kong hindi yon pinupulot. Sa katunayan ay meron na akong napundar na mga property katulad ng studio type condo unit at kotse. Tumutulong din ako sa pagpapaaral sa aking mga kapatid at merong kaunting savings, insurance at investments. Babe, bakit mo ginawa yun? Alin ba? Yung kanina, nakalimutan mo na yata eh. Bitawan mo nga muna yung cellphone mo, mag-usap muna tayo. Pwede naman tayong mag-usap habang nire-replyan ko tong kaibigan ko, di ba? Saka ano bang pag-uusapan natin? Tapos na rin naman na yun. Kaya ako nga tinatanong kung bakit mo ginawa yun. Nakakahiya. Wala akong pakialam kung nakakahiya na pinatulan ko yung pinsan mong epal. Ang tagal ko nang nagtiis sa pagpaparinig niya sa Facebook na social climber ako ganito-ganyan. Sumusobra na siya. Kaya ayun, nung nakita ko siya kanina sa party, di na ako nakapagtimpi. Lalo patingin-tingin pa siya. Patingin-tingin pang gagat, bubulong-bulong pa sa mga kasama niyang mukhang hipong katulad niya. Babe naman. Huwag ka sa akin magalit. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Narinig ko, pero di pa rin tama na hindi ka nagtimpi. Yung pinsan mo ang pagsabihan mo kasi sumusobra na siya. Bala ko rin talagang kausapin yung pinsan ko. Pero meron ka bang ebidensya na ikaw talaga yung pinariringgan niya sa Facebook? Hindi mo ba nababasa yung mga post niya? Hindi ako madalas mag-Facebook. Tsaka may nabasa ako isang beses pero wala namang binanggit doon na pangalan mo. Meron ba? Wala. Oh, wala naman pala eh. Pero alam ko, patama sa akin yon kasi tinatamaan ako eh. Saka alam nating lahat na unang beses pa lang na pinakilala mo kami sa isa't isa, mainit na talaga ang dugo niya sa akin. Akala yata ng gagang yun, hindi ako mapagpatol. Akala ko rin hindi ka mapagpatol. Kaya di mo ko masisisi kung bakit ako nagkakaganito. Ako yung hiyang-hiya kay tita kasi sa birthday party pa talaga ng pamangkin namin kay Umixena. Buti na lang mabait si tita dahil mas pinili niyang pagpasensyahan kayong dalawa kaysa masira yung araw. Pero grabe, nakakahiya talaga kayo. Wala na akong magagawa dyan. Meron naman eh. Sana masinabaan mo pa pasensya mo. Sana imbis na awayin siya na nakikita ng iba, kinausap mo na lang sa isang sulok para di na kayo nakagawa ng eksena. Sana bago ka nagdesisyon ng ganun nagsabi ka sa akin para ako na mismo yung kumausap sa pinsan ko. Boyfriend mo ako, di ba? Oo nga, boyfriend kita. Pero paano ko masasabi sa'yo, busy ka sa pakikipagtawanan mo sa mga kaibigan mong lalaki? Nakakahiya naman na istorbuhin ka, di ba? Bakit ka mahihiya? Wala namang kaso yun, lalo mahalaga naman yung sasabihin mo. Basta! O ano? Sasabihin mo na naman na hindi mo akalain na papatol pala ako. Pues, sorry kung hindi ako perpekto. Paloma naman, hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Tsaka wala namang pinanganak na perpekto sa mundo, di ba? Oo, pero yun ang pinapalabas mo at yun ang nararamdaman ko. I'm sorry. Sorihin mong mukha mo. Masama yung loob ko sa'yo. Bakit naman? Alam mo naman yun, tatanong-tanong ka pa. Dati ka bang baliw? Ano ba namang klaseng pananalita yan? Ay, sorry kung na-offend ka. Buti pa iwanan mo na lang ako rito sa room. Gusto ko mapag-isa.
Pumunta ka na lang muna sa pamilya mo, baka hinahanap ka na nila eh. At pag nakita mo yung pinsan mong epal, sabihin mo hindi ko siya aatrasan kahit saan kami abutin. Masyado ng mapapel. Tupiin ko siya sa 8 dyan eh. Papadudot 6 na buwan na kaming magkarelasyon ni Paloma at pinakilala siya sa akin ng kaibigan ko. Nagustuhan ko naman siya agad dahil nasa kanya na halos lahat ng tipo ko sa isang babae. Noong bago pa lamang kami ni Paloma ay napakatahimik niya at mahiyain. Pero habang tumatagal ay nagiging madaldal na siya at kung ano-ano na ang bagay ang ginagawa niya. Isa na nga doon ang pagiging palaaway at palapatol niya sa lahat ng bagay. Hindi lang naman ang pinsan ko ang pinatulan niya. Mahilig din siyang makipagbangayan online at mag-comment ng kung ano-ano sa isang post. Kaya nga hiyang-hiya ako sa nangyari sa birthday party ng pamangkin ko. Buti na lang at hindi palaaway ang pamilya namin kaya pinagpasensyahan at pinalagpas na lamang nila ang ginawang eksena ng girlfriend at pinsan ko. Pero humingi ako ng dispensa at sa kabilang banda ay kinausap ko ang aking pinsan tungkol sa akusasyon ni Paloma, bagay na pinabulaanan naman niya. Mas lalo lang tuloy akong na-stress sa kanilang dalawa, Papa Dudut. At wala rin naman akong gustong kampihan kaya nga naggalit at nagtampo sa akin ang girlfriend ko. Pero makaraan, Papa Dudut, ang ilang araw ay nagkabati naman kaming dalawa. Thank you ah. Saan? Sa panlilibre mo sa akin. Nung nakaraang araw pa ako takam na takam sa burger at fries na to. Alam mo namang hindi ako basta-basta makakabili ng cravings ko dahil magkukulang yung sahod ko para sa pamilya ko. Oo, alam ko yun. Tsaka maliit na bagay lang naman tong panlilibre ko. Boyfriend mo ako, di ba? Sana sinabi mo na nung nakaraan ka pa pala nagka-crave rito para nabilhan kita. Hindi na, nahihiya rin kasi ako sa'yo. Ikaw naman? Totoo naman yun. Lagi ko kasing naiisip na ikaw yung taya sa mga labas at gala natin. Ay, kailan kaya ako makakapag-ambag ng mas malaki-laki ano? Pag nakaluwag ka na. Pero saka mo na yun isipin. Sabi ko nga boyfriend mo ko at ako ang lalaki sa relasyon. Walang kaso sa akin na maglabas ng pera kung para rin naman sa'yo. Thank you. Pero kainis talaga maging mahirap. Hirap na akong magtipid at magpigil na unahin ang sarili ko dahil sa pamilya ko. Buti sana kung thankful sila sa akin. Kaso hindi naman. May nangyari na naman ba sa bahay nyo? Oo Kanina lang bago ako umalis para makipagkita sa'yo. Nagalit na naman si nanay kasi kaunti lang daw yung binigay kong sweldo. Di raw makakabili ng 10 kilong bigas at masarap na ulam. Lagi na lang daw noodles at dilatang sardinas na bibili niya. Kaya nagagalit yung kuya kong batugan. Magagawa ko. Malaki kaltas ko ngayong cut-off Alam naman nila yan, bakit nagugulat pa sila? Tapos yung tatay ko nagtatampo kasi hindi ko man lang daw siya mabigyan ng pera pang yosi. Ayos lang ba siya? Ako pa ba bibili ng pambisyo niya? Nakakaloka. Sige lang, magkwento ka lang. Yung kuya kong batuga nangungutang sa akin, panghulog ng motor niya. Sana all may motor, di ba? Kukuha-kuha ng hulugan tapos sa akin ipapakargo kapag nagigipit sa bayaran. Lakas din talaga ng tama Di ba may trabaho naman ang kuya mo? Meron, pero kulang-kulang pa rin daw kasi sinusustentuhan niya yung 3 anak niya sa iba't ibang babae. Galing no? Napakalandi ng kuya ko. Ay, kaya pala stress na stress ka nung nakita kita kanina. Oo, medyo lang. Pinautang mo ba kuya mo? Siyempre hindi. Kaya lang pinagsabihan akong maramot at hindi raw maaasahan. Ay, kaloka. Nang galaiti talaga ako pagkarinig ko nun. Para akong bulkang sasabog anumang sandali. Saka wala na akong pera para pautangin siya, no? Ano siya, hilo? Nanghihingi pa nga sa akin ng pang-project sa school yung bunso namin. Siyempre, mas inuna ko na yun kaysa sa kanya. Grabe rin talaga yung kuya mo. Wala na sa lugar ang mga pinagsasasabi. Lahat sila ganun sa bahay. Ay! Siguro maliban na lang sa bunso namin. Kasi bata pa yun.
At yun lang yung kasundo ko. Kaya lang, mas lamang talaga ang stress ko sa pamilya ko, lalo pag wala na kaming pera. Ang unfair lang din talaga dahil malakas pa naman yung parents ko pero ang kukupad. Mula nang magkatrabaho ako, umasa na talaga sila sa akin. Hindi na naawa na nagkakandakuba na ako sa pagtatrabaho para lang buhayin sila. Uy, napakamalas ko talaga. Alam mong hindi totoo yan. Totoo yon. Mahirap lang talaga paniwalaan kasi hindi ikaw yung nasa posisyon ko. Di tulad ko, solo mo pera mo, di ba? Tumutulong din naman ako sa pagpapaaral sa mga kapatid ko. Oo nga, pero hindi ka naman obligado kasi may business yung mga magulang mo. May pera kayo at kaya pa rin nila kayong buhayin. Hindi katulad namin kasi ako lang talaga yung dapat bumuhay sa pamilya ko. Kaya nga kahit itong cravings ko, hindi ko talaga mabili. Malapit na talaga akong masiraan ng ulo. Kung may magagawa lang sana ako para tulungan ka. Alam mo, meron. Ano yun? Ibahay mo na ako. Mag-live-in na tayo para makaalis na ako sa toxic kong pamilya. Papa Dudut, nagtatrabaho bilang private company employee si Paloma at sakto lang ang kinikita niya. Siya ang breadwinner sa kanila kaya wala talaga siyang maitabi para sa sarili. Kaya nga sa abot ng makakaya ko ay binibilhan ko si Paloma ng mga pangangailangan at kaunting luho niya. Pero hindi ko naman kayang saluhin ang lahat, lalo na yung tungkol sa toxic niyang pamilya. Kaya naisipan niya na mag-live-in na kami pero nag-alangan ako dahil sa paniniwala kong mag-asawa lang ang dapat na magkasama sa iisang bubong. Dahil doon ay naggalit na naman sa akin si Paloma. Tapos ay paulit-ulit pa akong inuusig ng aking konsensya tungkol sa mga posibilidad na sinasabi ng girlfriend ko na baka mangyari sa kanya pag hindi pa siya nakaalis sa kanila. Halimbawa noon ay baka tuluyan na siyang mabaliw o masiraan ng ulo. Kaya nga pinag-isipan ko ng mabuti ang plano niyang pagtira kasama ko. At agad ko yung pinaalam sa aking mga magulang, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pinaintindi sa akin ng mga magulang ko na ayos lang na tumira kami ng magkasama ni Paloma sa isang bubong, lalo na at alam din nila ang sitwasyon ng girlfriend ko sa pamilya niya. At mas nanaig ang awa nila sa kanila kesa sa paniniwala na kinamulatan namin. Relihiyoso kasi kami pero unti-unti ay nabawasan at nagbago naman yon. Dahil sa iba't ibang kadahilanan, kaya nga pumayag na ako makipag-live-in kay Paloma. Pero may kondisyon. Bale, hindi kami magkatabi sa isang kama at sa sofa ako matutulog. Nung una ay pinagtawanan pa ako ni Paloma pero nung pinaliwanag ko sa kanya na gusto kong pangatawanan ng paniniwala ko, ay wala na rin siyang nagawa pa. Sabay pa rin naman kaming kumakain, magkasamang nanonood ng TV o di kaya ay nagluluto ng aming pagkain. Pero sa abot ng makakaya ko ay pinipigilan ko ang aking sarili na maging sobrang malapit sa kanya. Kaya lang isang araw ay nagpaalam sa akin si Paloma na gagabihin at huwag ko na raw siyang hintayin. Lalabas daw kasi sila ng mga katrabaho niya. Bagay na wala namang kaso sa akin para na rin makapag-unwind siya. Pinilit ko pa rin siyang hintayin pero sa inabot na lamang ng madaling araw ay wala pa rin siya. Kaya nakatulog na ako sa sofa at nagising na lamang noong maramdaman kong may humahawak sa aking pagka-lalaki, Papa Dudut. Sabi na gusto mo rin talaga? Kunwari ka pa? Paloma, anong ginagawa mo? Bakit mo ko hinihipuan? Sobra ka naman sa hinihipuan. Baka nakakalimutan mong girlfriend mo ko. Hindi ko nakakalimutan yon. Alam kong girlfriend kita pero totoo namang hinihipuan mo ko. Bakit? Di mo ba nagustuhan? Hindi. Kasi alam mo naman yung paniniwala ko pagdating sa bagay na yan, di ba? Oo, at nakakabwisit ka. Bakit ka nabibwisit? Napag-usapan na natin to, di ba? Sabi mo naiintindihan mo ko. Kahit tinawanan mo muna ako at inasar-asaran nung una.
Totoo namang sinubukan kong intindihin, pero habang tumatagal, pakorni ka na ng pakorni eh. Kalalaking mong tao, nagpipigil ka, nandito na tayo oh. Magkasama na tayo sa iisang bubong. Ba't di mo pa ako sunggaban at samantalahin? Naririnig mo ba yung sarili mo? Naman, tingin mo sa akin, bingi? Hindi, pero nakakagulat na sa katulad mo pa talagang babae galing yung mga salitang yun. Girlfriend mo naman ako at boyfriend kita. Tingin mo sasabihin ko yun sa ibang lalaki? Ano ako, gaga? Kahit na, hindi pa rin tama na ganyan ka magsalita. Irespeto mo naman ang sarili mo. Nire-respeto ko yung sarili ko, no? Saka masyado kang sensitive at makalumang tao kung umasta. Tingin mo ba may maniniwalang walang nangyayari sa atin nakatira tayo sa iisang bubong? Wala naman talagang nangyayari sa atin, di ba? At kung walang maniwala, hindi ko na problema yun. Basta alam ko sa sarili ko na ginawa ko yung sa tingin ko tama. Alin? Yung sakalang mag-aano kapag kasal na? Oo, Corny mo talaga. Nagsisisi na tuloy ako na sinagot kita. Masyado kang ewan eh. ikaw yung masyadong ewan. Anong sinabi mo? Alam mo na nung una pa lang ayaw ko. At iniiwasan ko makipag-live-in sa'yo hanggat di pa tayo kasal. Pero gusto mo na kamo para makaalis ka na sa pamilya mo. Pumayag naman ako, di ba? Okay lang din sa pamilya ko. Ibig sabihin, nag-adjust ako para mapagbigyan yung gusto mo. Salamat sa pag-a-adjust mo. Pero baka nakakalimutan mong may hiningi ka ring kondisyon. At yun yung hindi tayo magtabi sa kama sa pagtulog. Tama ka. At pumayag ka naman, di ba? Papaalala ko lang sa'yo. Pumayag nga ako pero ewan ko sa'yo. Hindi naman malaking pabor yun. Umasa ako na naiintindihan mo pinanggalingan ko. Pero mukhang nagkamali ako matapos mong gawin yung bagay na ginawa mo kanina lang. Bakit ba big deal pa rin sa'yo na hinipuan kita? Mukhang gusto mo rin base sa reaksyon ng ano mo kanina. Hindi ko gusto. At natural na reaksyon lang ng katawan yun. Di ko yun mapipigilan. Sus, natural na reaksyon daw. Totoo naman eh. Para kang tanga. Kalalaki mong tao, ikaw pa yung iwas ng iwas sa ganyan. Hindi ako sanay Daig mo pa yung babae kung umasta. Nasasaktan ako sa mga sinasabi mo sa akin. Kinumpara mo pa ako sa iba. Sensya na, pero ano magagawa ko? Sinasabi ko lang kung ano yung nasa isip ko. Hindi lahat ng naisip mo dapat mong sabihin. Lalo na kung makakasakit ka lang din ng kapwa. Hindi ka lang pala makalumang tao, balat sibuyas ka rin. Ay nako, ewan ko sa'yo Paloma. Mas ewan ko sa'yo, pakaarte mo. Babae na nga yung lumalapit sa'yo, ayaw-ayaw ka pa dyan. Sure na ba yan? Sige na, try lang natin. Please lang, tigilan na natin tong usapang to. Nakainom ka eh. Mabuti pa matulog ka na dun. Inaantok na rin ako. Uy, kainis ka talaga. Para kang ewan. Siguro, ayaw mo lang talaga sa akin, no? Alam mong hindi totoo yan. Ewan ko sa'yo. Papadudot kahit na masama ang loob ko kay Paloma dahil sa ginawa niya ay mas masama pa rin ang loob niya sa pagtanggi ko sa kanya. Hindi naman kasi ganun yon, hindi sa ayaw ko siya pero iniiwasan ko lang talaga na may mangyari sa amin lalo na at hindi pa kami kasal. Alam ko baka tawagin niyo kong hipokrito at nagmamalinis dahil magka-live-in na kami ni Paloma pero ginagawa ko lang ang alam kong tama at nararapat gawin bilang isang lalaki. Kaya lang ay hindi yon maintindihan ni Paloma at gulat na gulat ako sa ugali niyang yon. Lalo pang nadagdagan ang sama ng loob ko nang insultuhin niya ako at ang paniniwala ko. Pero alam ko na meron lang din siyang pangangailangan kaya nagawa niya ang bagay na yon. In short ay pinatawad ko si Paloma at pinalagpas ko ang mga nangyari. Doon ko na naisip na mag-propose ng kasal sa girlfriend ko, bagay na walang pasubanin niyang tinanggap. Papadudot mahal ko si Paloma at masaya ako dahil ikakasal na kami. Kaya lang ay makalipas ang isang linggo ay merong nangyari, papadudot. Babe naman, bakit ganun yung mga sinabi mo kay mama? Naalin ba? Na feeling ko nagkukulang ka na sa akin kasi hindi mo nabibigay pangangailangan ko? Na-stress na ako pero hindi ka makaramdam? Di mo man lang ako matanong kung anong gusto ko o kung saan ko gustong pumunta para mag-relax?
Eh buti pa yung ibang babae, mahal na mga jowa nila. Pero ako, ewan ko na lang talaga. Mahal kita. At kaya ko lang naman di nagawa yung mga sinabi mo dahil naging busy ako sa trabaho. Tapos wala pa akong energy pagkatapos kasi drained na drained ako. Drain na drain din naman ako at kitang-kita na yung sa mukha ko. Tingnan mo nga 29 years old pa lang ako. Pero nagkaka-wrinkles na ako. Ang oily na rin ang mukha ko, halatang hindi na naaalagaan. Paano ko pa magagawa yun? Kung mas gusto ko na lang na matulog pag uwi ko rito sa unit mo, no? Buti ka pa nga kahit papano nagagawa mo pang mag-gym. Nito lang naman ako nagpa-member sa gym na malapit sa atin. Para may magawa rin akong iba bukod sa typical kong ginagawa, di ba? Tsaka niyaya kita. Baka sabihin mo diyang hindi. Niyaya mo nga ako, pero nag-iisip ka ba nung ginawa mo yun? Oo naman. Anong ibig mong sabihin? Feeling ko kasi hindi. Kasi kung nag-iisip ka, maiisip mong pagod na ako sa maghapong pagtatrabaho sa opisina. Tapos yayayain mo pa talaga ako mag-workout? Yun lang kasi naiisip kong paraan para kahit paano magkaroon ka naman ng exercise. Lagi mo kayang nirereklamo sa akin na masakit na likod at puwet mo kauupo sa opisina nyo. Tapos sabi mo pa, ang taba-taba mo na kaya naisip ko, what if magpamiyembro tayo sa gym para makapag-workout ng sabay, di ba? Tsaka maganda rin yung benepisyo ng exercise, hindi lang sa katawan kundi maging sa isip na rin. Pag pinagpapawisan ako gumagaan pakiramdam ko. Ikaw yun. Hindi naman lahat ng tao pare-pareho. Baka imbes gumaan ang pakiramdam ko pag ginawa ko yung sinasabi mo, di na ako makapasok sa opisina kinabukasan dahil sa sakit ng katawan. Sabihin mong hindi, nung unang 3 araw mo na nag-workout, hindi ka nga makabangon kasing sakit-sakit ng katawan mo? Maswerte ka lang talaga kasi work from home ka kumusta naman ako, di ba? Bakit ba napunta doon yung usapan? Ang issue rito yung pagrarant mo kay mama. Lumabas pa tuloy na pinababayaan kita. O bakit, hindi ba? Saka mama ko na rin siya, lalo't magiging asawa na kita. Kanino ako magrarant? Sa lola mo, patay na yun. Paloma naman! Totoo naman patay na lola mo, di ba? Oo, pero di mo na kailangan banggitin yung tungkol doon. Para ka namang ewan Kung ano-ano na lang sinasabi mo. Siyempre, may bibig ako kaya may sasabihin talaga ako. Ang akin lang naman sana, ako yung una mong kinausap para nalaman ko't naitama kung may mali man. At nagawa ng paraan yung mga pagkukulang ko sa'yo. Yan tayo Gusto mo talaga sinasabi sa'yo yung dapat automatic ng ginagawa mo? Natural. Kaya ka nga may bibig para makapagsalita, di ba? Ikaw may sabi niyan kani-kanina lang. Ano pang silbi niyan kung di mo gagamitin sa tama? Ay, sumusobra ka na talaga. Ako pa yung sumusobra. Ikaw tong parang ewan dyan. Tsaka tayo yung nasa relasyon, kaya dapat sa atin pa lang inaayos na natin yung issue. Hindi na kailangan malaman nila mama. Tsaka na lang pag di na talaga natin kayang ayusin. Ano na lang sasabihin nila? Na hindi ako marunong magdala ng relasyon? Na pinababayaan kita, ganun ba? Alam natin na hindi yan totoo. Kasi mahal kita, Paloma. Papadudot aminin kong hindi ako natuwa dahil nakarating pa sa mama ko ang mga reklamo ni Paloma. Para sa akin, ako ang unang tao na dapat niyang kausapin tungkol sa bagay na yon at hindi ang mga magulang ko. Nakakahiya kasi lalo na at meron rin silang sariling problema para problemahin pa ang mga reklamo ng girlfriend ko. Kaya nga hiyang-hiya ako sa mama ko dahil sa nangyari. Pero at the same time ay thankful din kasi pinayuhan niya ako kung ano ang dapat gawin upang maging mas maayos ang relasyon namin ng girlfriend ko. Tapos ay sinamantala ko na rin ang pagkakataon na kausapin si Paloma at ipaunawa sa kanya na hindi totoong pinapabayaan o tinitipid ko siya. Kung nabawasan man ang oras at pera na naibibigay ko sa kanya ay dahil lamang nag-iipon ako na para sa pangkasal namin. Kaya lang ay ewan ko ba sa girlfriend ko kung bakit pakiramdam niya ay pinagdadamutan ko siya. Para wala ng away ay ako na lamang ang nag-adjust. Sa abot ng makakaya ko ay binigay ko ang mga gusto ni Paloma, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, makalipas nga ang isang buwan ay gulat na gulat ako nang sabihin sa akin ni Paloma na nag-resign na siya sa kanyang trabaho. Ni hindi kasi niya nabanggit sa akin na may plano na pala siya na umalis. Basta sinabi lang niya na ayaw na niyang magtrabaho dahil nabuburyo at napapagod na raw siya. Pero sa kanya pa rin humihingi ng sustento ang pamilya niya. Kaya problemado siya kung paano makapagbibigay sa kanila.
Kaya ako ang umako ng responsibilidad na yon dahil magiging pamilya ko na rin naman ang pamilya niya. Pero labis talaga akong nahirapan at nabigatan sa buhay noong nadagdagan ng responsibilidad na nakaatang sa aking mga balikat. Kahit na nakakaluwag ako noong una ay umabot ako sa punto na halos masaid ang savings ko. Dahil sa mga hingi at bigay para sa pamilya ni Paloma. Dahil po sa mga nangyari ay nagsabi ako sa parents ko na baka hindi muna ako makatulong para sa pagpapaaral ng mga kapatid ko, bagay na nauunawaan naman nila. Nag-offer pa nga sila na pahiramin ako ng pera sakaling kailanganin ko. Sobrang bait ng mga magulang ko kaya naman hiyang-hiya ako sa kanila. Doon ko na naisipang kausapin si Paloma tungkol sa sitwasyon pero meron namang ginawa ang magaling kong girlfriend, Papa Dudut. Paloma, anong ginawa mo? Ha? Anong ginawa ko? Wala akong ginagawa rito Pwede ba? Hindi ito yung panahon para sarkastikuhin mo ako. Seryoso yung tanong ko sa'yo. Kasi nalaman ko lang naman na ang laki ng utang ko sa bangko. Oh, problema ko ba yun kung ikaw naman pala yung may utang? Ako nga. Kasi sa akin nakapangalan yung credit card na ginamit mo, kakaswipe sa mga bagay na gusto mong bilhin. Bakit ka nagagalit? Nakalimutan mo bang pinahiram mo sa akin yung credit card mo? Para ka mo may magamit ako kapag may gusto akong bilhin? O ayan, ginamit ko lang kasi nga may bibilin ako, di ba? Pero di ko naman akalain na haabot ng ganun kalaki yung magiging utang ko sa credit card. Ano bang pinagbibili mo, ha? Mga bag. Alam mo namang gustong-gusto ko ng mga bag, lalo na yung mga branded. Sawang-sawa na kasi ako sa mga pipitsugin at class A. Gusto ko yung pangrampa naman. Yung mapapasabi talaga ng wow yung mga makakakita. At saan ka naman rarampa? Lagi ka namang andito sa condo unit. Grabe ka naman. Lumalabas din naman ako kasama ng mga dati kong katrabaho, lalo tuwing Biyernes ng gabi. Siyempre, kailangan ko rin ng social life dahil baka mabaliw na lang ako rito sa condo mo, no? Bukod sa mga bag, ano pang binili mo gamit credit card ko? Mga sapatos lang naman. Anong mga sapatos lang naman? Kaya pala sandamakmak na yung sapatos mo. Dalawa lang naman yung paa mo. Sobra ka naman magsalita. Siyempre, salit-salitan ko naman sinusuot yung mga yan, ano? Ikaw ang sobra, kasi di ka marunong magtipid. Ano pa, bukod sa mga bag at sapatos? Ha? Bakit ba gusto mo pang isa-isahin ko? Hindi mo ba nabasa yung mga statement of account? Sagutin mo na lang, kasi gusto ko sa'yo mismo nang galing. Oo na. Ano pa ba? Yung flight namin next month na mga kaibigan ko. Flight papunta saan? Sa Hong Kong. Alam mo namang pangarap kong makapag-ibang bansa, di ba? Plano namin puntahan yung sikat na amusement park doon. Paloma naman! Bakit ba kasi? Tanong-tanong ka pa. Sige nga, paano ko ngayon babayaran tong mga kinaskas mo sa credit card ko? May trabaho ka naman, di ba? Ang laki-laki pa nga ng sweldo mo, kayang-kaya mo na yan. Malaki ang sweldo ko pero malaki rin ang mga gastusin ko. Baka nakakalimutan mo na cargo ko pa pamilya mo. Hindi ko nakakalimutan yon. Sa lagay nanunumbat ka, ganon. Magiging asawa mo na nga ako, di ba? Ibig sabihin, ang pera mo, pera ko na rin. Ang pamilya ko, pamilya mo na rin. Masyado kang mapanumbat. Hindi naman ako nanunumbat. Tsaka ngayon lang ako nagsalita. May narinig ka ba sa akin nung mga nakaraan? Wala, di ba? Pero para sa kaalaman mo, nahihirapan na rin ako. At kahit na anong gawin kong pagkatrabaho, kulang na kulang pa rin sa laki ng gastusin natin. Kaya nga sana matuto ka magtipid. Hindi naman kita pinagdadamutan, pero ipaalam mo muna sa akin kung may gusto kang bilhin para mapag-isipan nating mabuti. Hindi naman mahirap gawin yun, di ba? Hindi. Pero lahat na lang ba kailangan kong ipagpaalam sa'yo? Kung ganun lang din, sana hindi mo na binigay yung credit card mo sa akin para ipagamit. Di raw nanunumbat. Pero ano yung mga sinasabi mo? Porke wala akong trabaho, ganyan mo na ako tratuhin? Dinamay mo pa ang pamilya ko? Tama ba yun? Lagot ka talaga. Isusumbong kita sa nanay mo. Papadudot, sabihin na po nating sumabog na ako sa galit ng mga panahong yon.
Kaya hindi ko na napigilan ang aking bibig na makapagsalita ng hindi maganda sa girlfriend ko. Pero pinagsisihan ko naman yon at inihingi ng tawad sa kanya. Kaya lang ay matigas ang puso ni Paloma at gusto niyang palabasin na inagrabyado ko siya. Na masakit daw akong magsalita, mayabang at mapagmataas porke ako ang kumikita sa aming dalawa. Totoo naman na ako pero hindi ako kailanman nagyabang at nagmataas sa kanya. Sa abot ng makakaya ko at pangunawa ay sinusustentuhan ko siya at ang pamilya niya habang nag-iipon ng pangkasal namin at pinagsasabay na bayaran ng iba pang mga gastusin sa araw-araw naming pamumuhay. Kaya naman alam kong ako ang agrabyado rito at may karapatan akong magsabi ng mga hinanakit ko. Aaminin kong hirap na akong pakisamahan si Paloma dahil napakabigat niyang dalhin. At sa araw-araw na lamang na ginawa ng Diyos ay palala ng palala ang kanyang pag-uugali, Papa Dudut. Babe, ano na naman bang ginawa mo? Ginawa na naman saan? Sinabi ko pa naman kina mama na available yung kotse para gamitin nila sa outing nila ng mga kumare niya. Para lang malaman na wala na sa parking yung sasakyan ko. Oo, kasi pinakuha ko kay kuya kanina yung gagamitin nila sa family outing namin. May problema ba dun? Meron! Oy, ba't ka sumisigaw dyan? Nakakaaburido ka naman eh. Nakuha mo pa talaga magtanong at maaburido? Eh ako nga dapat na magsabi niyan. Kasi natulog lang ako, tapos pagising ko wala na yung kotse ko. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Pinagamit ko kay kuya kasi magsiswimming daw sila nila nanay at tatay sa kanong kapatid ko. Hindi na nga ako sumama dahil meron ako masakit puson ko, hindi ko rin mai-enjoy. Wala akong pakialam sa outing ng pamilya mo kasi kotse ko naman yon. Tsaka di mo rin ba narinig sinabi ko? Papagamit ko dapat kay mama yung sasakyan ko, pero wala na. Ano na lang gagamitin nila, di ba? Problema ba yun? May sarili naman silang sasakyan. Problema yon kasi nasa talir yung kotse nila. Pinaghagawa. Tsaka matagal lang pinagpaalam ni mama sa akin na hihiramin niya yung sasakyan ko. Tapos bigla mong pinahiram sa pamilya mo? Di mo pa pinaalam sa akin kagabi bago tayo matulog. Nakalimutan ko Sa kapamilya ko naman yung gagamit, buti sana kung ibang tao. Magalit ka kung sa iba ko pinahiram. Oo! Parang yung pagpapagamit mo ng credit card ko sa mga kaibigan mo nung nag-book kayo ng flight, di ba? Akala ko ba nakapag-move on ka na dun? At saka binabayaran naman nila kahit hulugan. Kalmahan mo lang. Hindi ko na alam kung paano kumalma kasi malapit na ako mapuno rito. Kaso ang unfair dahil laging ako yung mali. Kapag nagsalita ako, lagi mo binabalik sa akin na mapanumbat ako, ganito, ganyan. Tama ba yun? May karapatan naman talaga ako manumbat kung gugustuhin ko lang, di ba? Anong gusto mo? Manahimik na lang ako para isipin mo na ayos lang yung mga ginagawa mo? Ganun yata talaga gusto mo mangyari Akala ko ba mahal mo ko? Mahal kita, Paloma. Pero ako ba mahal mo? Oo naman. Tinatanong pa ba yan? Kung hindi kita mahal, di sana ako pumayag na magpakasal sa'yo. O baka naman mahal mo lang ako kasi may nabibigay ako sa'yo. Paano na lang kung wala na? Ganun pa rin ba mararamdaman mo para sa akin? Ano ba namang tanong yan? Masyado ka nang nagiging madrama. Hoy, para sa kaalaman mo, wala tayo sa TV at radyo para magsalita ka ng ganyan. Kakainis to. Kita mong masakit yung puson ko, dumadagdag ka pa Diyan ka magaling. Imbis na sagutin ng diretso yung tanong ko, kung ano-ano na namang sinasabi mo. Alam mo, napapagod na ako. Napapagod na ako sa relasyon natin. Napapagod na ako sa'yo at sa pamilya mo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka talaga makahalata, no? Di ka rin marunong makiramdam. Sarili mo lang mahalaga sa'yo. Kaya paano pa ako nakakasiguro na mahal mo nga ako? Nang dahil lang sa kotse na pinahiram ko sa kuya ko, nagkakaganyan ka na? Ang malala, nag-historical ka pa talaga. Inungkat mo lahat Saka kung sa usapang pagod lang naman, mas pagod kaya ako sa'yo. Pagod ka saan? Sa relasyon natin? Oo, kasi pakiramdam ko kinokontrol mo ko. Ipapaalala ko lang sa'yo hindi pa tayo mag-asawa. At kahit mag-asawa na tayo, wala ka pa rin karapatang diktahan yung buhay ko. Bigla ko tuloy na miss maging malaya. Yung walang iniisip o pinoproblemang mababaw na issue. Sige,
Simula sa araw na to, malaya ka na. Ha? Anong sabi mo? Sabi ko, simula sa araw na to, malaya ka na. Kasi nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Tapos na tayo. Papa Dudut, nagmakaawa pa sa akin si Paloma na bawiin ko ang pakikipaghiwalay ko sa kanya. Pero naging matigas ako ng mga panahong yon. Kahit na apektado na ako sa pag-iyak at paghingi niya ng paulit-ulit na sorry, ay tinatagan ko ang sarili ko upang tiisin siya. Sobra na kasi ang mga ginagawa niya sa akin na pinalagpas at pinagpasensyahan ko lang. Siguro'y panahon na rin para bigyan ko ng pabor ang aking sarili na maging malaya mula sa mga responsibilidad ko sa kanya. Walang nagawa si Paloma noong nakipaghiwalay na talaga ako sa kanya. Agad niyang inimpake ang mga damit niya at umalis sa condo unit ko. Aaminin kong gusto ko siyang pigilan, pero may isang bahagi sa akin na nagsasabing wag na akong kubuha ng bato na ipupukpok ko lang din sa ulo ko. Kaya lang ay may mga sandali pa rin talaga na nakokonsensya ako sa pakikipaghiwalay ko kay Paloma, lalo na at malapit na kaming ikasal. Sana'y mapayuhan ako ng mga kabarangay natin kung tama bang bawiin ko ang pakikipaghiwalay ko sa dati kong kasintahan at mag-umpisa ulit kami ng bagong buhay o pangatawanan ko na lamang at tumanap ng ibang babae na mas mabuti para sa akin. Aaminin ko na mahal ko pa rin si Paloma. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang kwento ng buhay ko. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay forever, Mavi. Dear Papa Dudut, good day sa inyo at sa mga bumubuo ng Barangay Love Stories, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Solana. 29 years old, taga Cardona, Rizal at isang online seller. Pero dati ako nagtatrabaho sa isang private company. Sa kasalukuyan ay buntis ako sa first baby namin ng husband ko, pero meron na akong unang anak sa ibang lalaki. Panati ko talaga ako ng programa ninyo, Papa Dudut, at hanggat maaari ay wala akong kinakaligtaang episode sa radyo. Kumbaga ay hindi kumpleto ang pananghalian hanggat hindi kami nakatune in kay Papa Dudut. Tapos isang araw ay naisipan kong magpadala ng sulat sa inyong programa upang marinig ko namang umere ang sarili kong kwento. Kahit naman paano ay merong makukuhang aral at inspirasyon ang mga kabarangay natin sa mga karanasan ko sa buhay. Magsisimula ang lahat taong 2023 kung saan ay sa edad kong 27 years old ay gustong-gusto ko nang mag-asawa. Kaya lang ay wala pa nga akong boyfriend noon, bagay na nakadagdag pa sa aking frustration. At palagi ko yung sinasabi sa aking nanay, Papa Dudut. Grabe na yun. Anong grabe? Yung classmate ko nung elementary at high school, mag-aapat na yung anak. Tignan niyo yung post niya dito sa Facebook. Pinakita niya yung pregnancy test niyang positive. Dami nga nag-congrats sa kanya. Talaga? Tingin nga. Galing, di ba? Kasing edad mo lang din yan, ano? Mas matanda po ako ng 1 taon sa kanya. Ibig sabihin, 26 years old pa lang siya, tapos nakaapat na anak na. Mismo. Naku, napakasipag naman nila mag-asawang gumawa ng bata. Hayaan mo na po. Buhay naman nila yan eh. Sa bagay, mahalaga lang naman dun hindi napapabayaan yung mga bata. Kahit mag-anak pa sila ng 100, ayos na ayos lang. Grabe naman po sa sangdosena. Aba, nangyayari naman yun na. Kami nga 18 magkakapatid, di ba? Mas grabe pala kayo, Nay. Ay, ewan ko sa'yo, Solana. Minsan napaka-OA mo. Sobra naman po kayo. Oh, totoo naman. Diyan pa lang sa mga reaksyon mo, akala mo unang beses mo palang narinig na 18 kami magkakapatid. Sensya na po. Hala,
Kinasal na pala siya? Sino? Ito po, oh. Dati kong katrabaho. Nagpunta na rin po siya dito sa bahay nung birthday niyo. Siya lang talaga in-invite ko noon kasi okay naman siyang kasama. Natatandaan ko nga na katulad mo wala pa rin siyang asawa nun. Pero masaya naman ako kasi sa wakas kinasal na siya. Masaya rin po ko. Pero sobra naman kayo sa pagsasabi na katulad ko wala pa siyang asawa. Noon yon kasi ngayon kasal na siya. Sa katotoo naman na wala ka pa rin asawa, di ba? Pati nga boyfriend, wala pa rin Kaya nga medyo nalungkot po ako. Ha? Bakit? Kasi tumatanda na ako pero wala pa rin ako nakikilalang lalaki na mamahalin at gugustuhin pakasalan. Ay, ayoko pong tumandang dalaga at mamatay na hindi pa nararanasan ang sarap ng buhay. Pinagsasasabi mong sarap ng buhay ang hirap kaya magkaanak lalo na sa panahon ngayon, ano? Napakamahal ng mga bilihin at serbisyo. Kung mahirap ka, dapat manahimik ka na lang sa isang tabi. Siyempre, pagsisikapan naman po namin na magiging asawa ko yung pamilya na bubuuin namin. Hindi namin ipaparanas sa magiging anak namin yung hindi magandang buhay. Sa bagay, di naman kita mahahadlangan kung ramdam mo na dyan sa mga buto-buto mo na gusto mo nang mag-asawa at bumuo ng sarili mong pamilya. Kahit na mahirap ang buhay, masarap pa rin na meron kang asawa at mga anak. Kaya, sige, humayok at maghanap ka na ng magiging boyfriend. Siguraduhin mo lang na yung mapipili mo yung lalaking responsable, marunong sa pamilya, mabait, may pangarap, hindi lang para sa sarili, kundi lalong-lalo na sa inyong magiging anak nyo. At higit sa lahat, hindi mapanakit. Nako, subukan ka lang niyang saktan. Lalatiguhin ko pati mata niya. Si nanay talaga, wala pa nga Sinasabi ko lang sa'yo yung gagawin ko kapag maling lalaking napili mo. Kaya ayusin mo paghahanap ng matinong mapapangasawa, ha? Boyfriend po muna, wala pa nga akong boyfriend Kala ko, diretso kasalan kasi atat na atat ka na dyan Nay talaga, O bakit? Totoo naman sinasabi ko sinabi ko bang hindi? Buti na yung nagkakaliwanagan. Masyado talaga kayong mapangasar. Para namang di mo ko kilala. Mapang-asar talaga ako at nasa iyo na lang kung maaasar ka. Pero seryoso nak, kung anong magpapasaya sa'yo, gawin mo. Marami-rami ka na rin sinakripisyo para sa pamilya natin. Panahon na para mapagtuunan mo naman ang pansin ng sarili mong buhay. Papa Dudut, masyado kasi akong naging tutok sa pagtulong sa pamilya namin simula mawala ang aming tatay. Bata pa kami noon at talagang ginapang kami ni nanay sa paghahanap buhay. At bilang panganay sa 3 magkakapatid ay sadya kong kinalimutan ang pagla-love life at ang aking sarili. Pero aminado akong gusto ko na talagang bumuo ng sariling pamilya that time at masaya naman ako kasi suportado ako ng aking nanay. In fact, siya pa ang kontodo push sa aking makipag-date o magpaligaw kaya ginawa ko ang mga payo niya. Bilang unang hakbang ay nag-install ako ng dating app sa aking cellphone. Nagpatulong pa nga ako sa best friend ko na pumili ng maganda at pinaka-the best kong picture na gagawin kong display profile. First time ko lamang kasing gumamit ng dating app at sa tanang buhay ko. Isa pa lang ang nagiging boyfriend ko. Pero matagal na yon dahil nag-aaral pa lamang ako sa high school at sa pagkakatanda ko ay umabot lamang kami ng 1 buwan. Fast forward. Meron ako nakilala at nakamatch na lalaki sa naturang dating app na gamit ko ng mga panahon na yon. 2 linggo rin kaming nag-usap bago kami nag-decide na magkita na. At may nangyari na nga sa amin ang unang araw na yon. Kaso makalipas ang 1 buwan at kalahati, bigla na lamang siyang naglaho na parang bula, Papa Dudut. Nay, minulto niya ako. Sino? Yung lalaki na kilala ko online at naka-date. Minulto niya na ako. Paanong minulto? Bakit? Namatay na ba siya? Nay naman Pinatay mo naman agad yung tao. Sabi mo kasi minulto ka, kaya anong iisipin ko kung di namatay na pala yung tao, di ba? Yun na nga. Kaso buhay na buhay pa po siya.
At ang ibig sabihin ko sa minulto, naglaho na lang siya bigla na parang bula. Bigla na lang siyang hindi nagparamdam. Hindi ko na matawagan. At hindi na rin siya nagre-reply sa mga text ko. Nako, minulto ka nga. Sumalangit nawa. Nay naman eh. Sabi mo sa akin, nagkakamabutihan na kayo, di ba? Opo. Akala ko rin papunta na kami sa pagiging mag-boyfriend-girlfriend kasi okay naman yung date namin. Nagsabi pa nga siya na plano niya akong ligawan at pumayag naman ako. Kaya lang... Kaya lang ano? Nawala siya bigla pagkatapos siya makuha sa akin yung pagkababae ko. Hala ka. Ibig mo sabihin, sinabi mo ng perlas ng silanganan? Opo. Ako nalintikan na. Teka, Nay, nasusuka ako. Ay, sinasabi ko na nga ba? Pumunta ka doon sa lababo. Doon ka sumuka. Naku. Ay, hindi kaya buntis ka? Pwede po ba yun? Oo naman. May nangyari sa inyo kamo. Tapos nagkakaganyan ka. Malamang buntis ka. Niregla ka na ba? Hindi pa nga po eh. Mag-iisang linggo na. Nalintikan na talaga. Paano nga po kung buntis ako? Ano nang gagawin ko? Bigla akong tinakasan ng tatay ng anak ko. Hindi ko alam kung anong gagawin mo, pero siguraduhin mo muna na buntis ka nga. Magano ka? Mag-pregnancy test. Ayoko po. Anong ayaw mo pinagsasasabi mo dyan? Natatakot po ako eh. Paano kung positive? Wala na tayong magagawa dyan. Saka na lang nating isipin kung ano yung susunod nating gagawin kapag totoo na buntis ka nga. Pesting buhay naman oh. Ngayon pa talaga nangyari to kung kailan bigla namang nawala yung nakabuntis sa akin. Kasalanan mo rin naman kasi. Sana bago ka bumuka ka dyan, sinigurado mo muna na gumamit ng proteksyon yung lalaking yon. Oh, kita mo nangyari. Tingin ko, nakatunog yun na mabubuntis ka niya. Kaya biglang naglaho na parang bula. Wala naman po sanang kaso kahit mabuntis niya ako eh. Kaya lang ang kiniinis ko, iniwan niya ako bigla. Akala ko pa naman nagkakaintindihan na kami. Na mahal na namin ang isa't isa. Pero mukhang hindi po pala ganon. Hindi talaga. Kasi nakuha na niya yung gusto niya sa'yo. Napakasama niyang tao. Sinabi mo pa. Sana makarma siya sa pangiiwan niya sa'yo at sa magiging anak niyo kung totoo nga na buntis ka. Kinakatakot ko lang po na baka hindi ko kayanin. Alin? Yung pagbubuntis ko po. Ewan, naguguluhan pa po ko. Nalilito. Masyado mabilis yung mga pangyayari. Kahit na anong mangyari, kailangan mong kayanin dahil nandiyan na yan. Alam nga namang ipalaglag mo yung dinadala mo malaking kasalanan niya sa Diyos. Tsaka, hindi ka na bata, Solana. Nung nakaraan lang, naulit-ulit mong sinasabi na gusto mo nang magkaanak at magkaroon ng pamilya, di ba? O ayan na, magkakaanak ka na sakaling buntis ka nga. Kaya dapat kayanin mo. Huwag kang mag-alala. Nandito ang nanay. Akong bahala. Gagabayan kita. Papadudot ng sumunod na araw ay nakumpirma kong buntis nga ako. Buti na lang talaga ay nandyan ang nanay ko dahil kung wala siya malamang ay hindi ko na alam ang aking gagawin. Dahil sa biglang pagtakas ng lalaking nakabuntis sa akin ay natakot ako sa responsibilidad ng pagiging nanay sa baby na nasa sinapupunan ko ng mga panahong yon. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko kay nanay dahil to the rescue siya. At kahit na extra challenge ang naging pagbubuntis ko ay si nanay ang katuwang ko, Papa Dudut. Unti-unti ay natutuhan kong mahalin ang baby na dinadala ko ng mga panahong yon. Inisip ko kasi na tama naman ang sinabi ni nanay. Walang kasalanan ang anak ko sa ginawa ng tatay niya. Sadyang meron lamang mga lalaki na hindi marunong magtaguyod ng pamilya. Nasa una lang magaling at duwag naman sa responsibilidad. Malas lamang ako kasi ganong klase ng lalaki ang natagpuan ko, Papa Dudut.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, makaraan ng 9 na buwan ay naipanganak ko ng malusog ang aking panganay. Nag-leave ako noon sa opisinang pinapasukan ko at noong matapos yun ay agad na rin ako nagbalik trabaho. Kailangan ko nang magdoble kayod upang matustusan ang pangangailangan ng anak ko. Alam ko na simula maging nanay ako ay dapat huli ko nang isipin ang aking sarili dahil laging unang-una ang kapakanan ng baby ko. Kaya lang ilang buwan pa lamang akong nagtatrabaho ulit ay nakaramdam na ako ng matinding kapaguran. At hindi yon yung klase ng pagod na nawawala kapag pinahinga mo, kundi naghahalo-halong pagod mentally and physically. Doon ko rin napagkumpara ang sitwasyon ko bilang single parent sa aking ibang katrabaho na merong healthy relationship sa kanilang mga asawa. Gusto ko lang naman ang katuwang sa buhay at mag-aalaga sa akin dahil matagal na panahon din ako ang nag-aalaga sa iba. Pati ba naman sa sarili kong anak ay ako pa ring mag-isa. Kaya nga binanggit ko yon sa nanay ko dahilan para sermonan niya ako ng todo-todo, Papa Dudut. Nay, pagod na po ako. Kapag nasa opisina ako, hindi ako makapag-concentrate. Lagi akong lutang at nakatulala. Kaya nga nasisita ako ng boss ko at isang beses natawagan na ng pansin. Pero anong magagawa ko? Gusto ko na lang umuwi nung time na yon at magmukmuk sa higaan. Kaso alam ko hindi ko naman yun magagawa dahil kailangan kong alagaan yung anak ko pagdating ko rito sa bahay. Medyo mahirap nga yung pinagdaraanan mo, anak. Pero wala ka naman magagawa kasi kailangan mo magtrabaho pa rin para sa anak mo. Yun na nga po Imbis na sana nagpapahinga na lang ako rito sa bahay natin. At ako na yung nag-aalaga sa baby ko, kailangan ko pang umalis para magtrabaho. Thankful po ako na inaalagaan niyo yung anak ko. Pero ewan ko ba? Ano ba kasing problema? Pagod ka nga lang ba talaga o ano? Sa tono mo kasi para kang nagsisisi na nagkaanak ka. Yung totoo? Oh, sabihin mo yung totoo. Tama po kayo. Nagsisisi po ako na nagka-baby ako. Sula na naman! Kung naiintindihan lang ng anak mo yung sinabi mo, malamang magtatampo yung bata. Sarili niyang ina, pinagsisisihan siyang sinilang sa mundo. Ano pong magagawa ko kung yun ang nararamdaman ko? Wala, di ba? Tsaka bago kayo magsalita ng ganyan, iintindihin niyo muna yung pinagdaraanan ko. Naiintindihan ko yung pinagdaraanan mo dahil nanay din ako. Partida, isa pa lang yung anak mo. Tapos kayo, 3 pa nga na inire ko. Pero ang kaibahan natin, kasama niyo po si tatay sa pag-aalaga at pagpapalaki sa amin bago siya inagaw sa atin ng kamatayan. Tapos ako simula nang pinagbuntis ko yung baby ko hanggang pinanganak, mag-isa lang ako. Ewan ko kung nasa ng lupalop ng impyerno na punta yung tatay ng batang yan. Nakakagigil lang talaga pag naaalala ko. Huwag mo namang sisihin yung anak mo sa katarantaduhan at pagiging irresponsable ng tatay niya sa'yo. Sino pong sisisihin ko? Napapagod na po ako magtiis at magkunwari na ayos lang yung lahat. At saka inggit na ako sa mga kasamahan ko sa opisina na merong mabubuting kinakasama at asawa. Ha? Bakit naman? Siyempre, ako wala. Kaya napatanong na lang ako sa Diyos kung bakit ang unfair niya sa akin. Hindi naman ako makasalanang tao Nagpapakitino naman ako sa abot na makakaya ko. Pero bakit pinarusahan niya pa rin ako? Sobra ka naman! Para mo na rin sinabing pagpaparusa yung pagkakaroon mo ng anak. Totoo naman po. Ay, maghinay-hinay ka nga sa mga sinasabi mo. Kawawa naman yung anak mo, Wala pa siyang kamuwang-muwang sa mundo, tapos pinag-uusig na agad siya ng sarili niyang ina. Yun po kasi yung nararamdaman ko. Ano pong magagawa ko? Meron kang magagawa. Sana pinigilan mong maisip yan. Para hindi mo na naramdaman kasi maling-mali yan. Doon pa lang sa mainggit alam mong hindi na magandang katangian yun. Sana ganun lang kadali yung gusto niyong mangyari. Wag ka
Kasi puro sarili mo yung isipin mo, lalo may anak ka na. Dapat pag nanay ka na, isang tabi mo yung nararamdaman mo at pagtuunan ng pansin yung anak mo. Paano ko nga po magagawa yun kung napapagod na ako? Ay, sana talaga hindi na lang ako pumayag na ituloy yung pagbubuntis sa batang yan. Aray ko! Bakit niyo ako binatukan, Nay? Nagtatanong ka pa talaga kung ano-ano yung sinasabi mo dyan. Kinabutan ka nga. Hindi naman kasalanan ng apo ko na nabuo siya dahil sa kapusukan niyo Tapos sasabihin mo na sana hindi mo na lang tinuloy yung pagbubuntis mo sa kanya. Sumusobra ka na talagang babae ka. Papa Dudut, doon ko mas napagtanto ng husto na mahirap maging single parent at kung may choice lamang akong baguhin ang kapalaran ko ay gagawin ko. Oo, mahal ko nga ang anak ko pero nawawalan pala ng saysay ang lahat pag nanaig na yung labis na pagod. Tinanim ko sa isipan ko na ang aking anak dapat ang priority ko bago ang sarili ko pero mas nanaig sa akin ang kagustuhan na makatagpo ng lalaki na magiging katuwang ko sa buhay at mag-aalaga sa akin bilang kapareha niya at kung loloobin ay may bahay. Kaya nga nagsimula ulit ako makipag-usap online kahit na inuusig pa rin ako ng aking konsensya at ng mga sinabi ni nanay. Naintindihan naman daw niya ako pero nandun pa rin yung sermon niya tungkol sa dapat mas pagtuunan ko ng pansin ang aking anak bago ang sarili ko. Para sa akin hindi niya talaga ako naunawaan. Hindi nagtagal ay meron akong nakausap na lalaki sa dating app at mabilis lang din kaming nagkapalagayan ng loob, Papa Dudut. Anong sinabi mo, Solana? Pakiulit nga kasi parang nabingi yata ako. Nay naman Ulitin mo kundi mababatukan kita. Sabi ko po, willing akong sumama sa lalaking nakakausap ko kung yayayain niya akong makipag-live-in sa kanya. Anong sinabi mo? Sasama ka sa lalaking yun Paano yung anak mo? Sige nga. Yun nga po ang gusto kong pag-usapan natin. Kasi hindi ko masasama yung anak ko. Ni hindi ko pa nga sinasabi sa kanya na may anak na ako kasi, ayoko lang. Pakiramdam ko pag ginawa ko yun, baka mawalan siya ng gana sa akin. Kasi bihira lang naman yung lalaki na nagkakagusto at sumiseryoso sa mga single mom. Kahit na! Mahalaga pa ba yon? Opo, mahalaga yun kasi mahal ko na siya. Sa lagay, mas pipiliin mo pa yung lalaking yun kaysa sa sarili mong anak, Solana. Hindi ko naman po inaalis yung pagiging nanay ko sa anak ko. Gusto ko lang po magsimula ng panibagong buhay. Magsimula ng panibagong buhay na hindi kasama yung anak mo, ganun ba? Opo, Kanino mo naman iiwan yung apo ko, Aber? sa inyo po. Ay, anak ka naman ng teteng. Ayaw niyo po ba? Napakagaga mong babae ka. Ano ba namang pag-iisip meron ka? May pasabi-sabi ka pa na hindi mo inaalis pagiging nanay mo sa anak mo pero ipapaalaga mo sa akin. Kahit na mahal ko yung apo ko, ikaw pa rin na nanay niya yung dapat na mag-alaga sa kanya. Alam ko naman po yun. Pero hindi ko na po siya kayang alagaan. Ano bang pinagsasasabi mong babae ka? Paanong di mo kayang alagaan Hindi naman mahirap alagaan yung anak mo. Napakabait niyang bata, normal din siya. Walang karamdaman, kaya paano mo nasasabi yan? Tatapatin ko na po kayo, Nay. Ayoko na po sa anak ko na yan kasi bunga siya ng pagkakamali. Oo, wala siyang kasalanan. Pero hindi ko lang talaga siya mapigilang sisihin sa ginawa ng tatay niya sa akin nung araw. At kahit na anong gawin ko paulit-ulit lang na bumabalik yung pangiiwan sa akin ng lalaking yun sa tuwing nakikita ko yung anak namin. Kaya sabihin niya, paano ako makakausad? Gusto ko nang kalimutan yung pangyayaring yun. At ito lang yung paraan na pwede kong gawin. Napakapangit ng paraan mo sa totoo lang. Pangit na po kung pangit, pero desperado na ako. Tsaka wag po kayo mag-alala, kasi susustentuhan ko pa rin naman yung anak ko. Magtatrabaho pa rin ako ng mabuti para sa kanya. Pwede ka namang magtrabaho ng mabuti nang hindi mo siya kinakailangang iwanan sa akin Ewan ko ba naman sa'yo, nak? Bakit ganyan ka mag-isip? Awang-awa tuloy ako sa anak mo kasi nagkaroon siya ng nanay na katulad mo. Para sa kaalaman mo, hindi lang perang pambili ng pangangailangan niya yung dapat na binibigay mo sa anak mo. Kailangan din niya ng pagmamahal mula sa'yo.
Pero hindi ko na nga po kayang ibigay yun sa anak ko. Kaya kayo na lang po yung magbigay nun sa kanya. Naniniwala naman po ako na marami kayo nun sa puso nyo. Yung sa akin kasi, ubus na para sa anak ko. At kung meron man pong natitira, konti na lang. Tapos para na lang yun sa sarili ko. Mahirap naman magbigay ng pagmamahal sa iba kung hindi ko uunahing mahalin yung sarili ko, hindi ba? Ibang klase mga katuwiran mo, bulok at baluktot. Papa Dudut, parang kinurot ang aking puso sa iyak ni nanay dahil sa naisip kong iwanan ang anak ko sa kanya para makisama sa lalaking nakilala ko online. At kahit na sinosustentuhan ko pa rin naman ang bata ay hindi pa rin sapat yon. Pero kahit na anong gawin kong pagsaalang-alang sa sitwasyon ay nadaig pa rin ako ng aking damdamin. Mas nanaig ang kagustuhan kong sumama sa lalaking nakilala ko at magsimula ng panibagong buhay. Alam ko po na maraming magagalit sa akin ng mga kabarangay natin dyan at may mga magsasabi na hindi ko naman talaga mahal ang anak ko. Mahal ko ang anak ko pero mas mahal ko ang aking sarili ng mga panahong yon. At kahit na pangit pakinggan, paano ko makapagbibigay ng pagmamahal sa iba kung hindi ko naman uunahing mahalin ang sarili ko kahit nakapalit noon ay ang pagtakas sa responsibilidad ng pagpapakananay sa aking panganay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi nagtagal ay sinagot ko na nga ang lalaking nanliligaw sa akin at makaraan lang ang isang buwan ay niyaya na niya akong makipag-live-in. Bale, tumira kami sa Taytay Rizal dahil doon naman siya nagtatrabaho. Hindi alam ng live-in partner ko na meron akong anak sa unang lalaki. At sa totoo lang ay gusto ko na talagang hindi niya malaman, pero alam ko na wala namang lihim na hindi nabubunyag. Kaya sa huli ay inamin ko sa kanya ang totoo dahilan para maggalit siya sa akin. Hindi dahil may anak ako sa ibang lalaki kundi dahil hindi raw ako naging tapat sa kanya nung una pa lamang. Naintindihan ko naman ang pinanggagalingan ng galit niya, kaya humingi ako ng tawad. Hindi niya rin ako natiis dahil mahal niya ako at ang tanging hiling lang niya ay ipakilala ko sa kanya ang anak ko, kaya sinama ko siya sa bahay ng nanay ko sa Cardona, Rizal. At laking gulat ko dahil masayang masaya siya pagkakita sa aking anak. Kaya lang ay marami pa rin kaming bagay na hindi pinagkakasunduan habang nagpapatuloy ang aming pagsasama. Katulad na lamang noong isang beses na nag-away kami, dahilan para mag-alsa balutan ako't umuwi sa aking nanay, Papa Dudut. Ano nga ulit yung dahilan ng away niyo, anak? Sinabi ko na po, di ba? Paulit-ulit kayo eh. Hindi ko nang mapigilan. Bakit ba? Kaya sabihin mo na kasi ulit. Sige po, pero last na to ha. Feeling ko kasi inaasar nyo lang ako eh. Sige na, ano nga ulit yung rason? Bakit ka nag-alsa balutan paalis sa inuupahan niyo at umuwi ka rito sa atin? Nag-away po kasi kami nung kinakasama ko dahil binuksan ko yung delata na paborito pala niya tapos inulam ko. Dilata lang pala, tapos pinag-awayan nyo na. Grabe, hindi ako makapaniwala para kayong mga bata. Hindi ko naman po kasi Ay, sinasadya na mabuksan yun. At saka siya naman may sabi na mag-ulam na lang daw ako ng delata dahil hindi nga siya nakapagluto. Nagkataon na overtime ako sa work. Tapos siya naman nagbago oras ng shift niya. Kaya umalis siya na maaga. Syempre, bilang wala na ring lakas magluto pa, naisip ko nga magbukas na lang ng delata. Ano ba kasing delata yon? Sardinas ba? Corned beef po, yung medyo mamahali na brand. Hindi mo ba alam na paborito niya yon? Alam ko po na paborito niya yun, pero hindi ko naman akalain na magagalit siya sa akin ng gusto dahil lang sa dilatang yun. As in, galit na galit siya. More on, tampo na para bang batang nagmamaktol yung lolo niyo. Akala mo kung sinong inapi. Ginising pa talaga ako para pagdabugan, matapos niya makitang nasa basurahan na yung delata na inulam ko kagabi.
Nagkataon na 1 piraso na lang yun, tapos plano niya raw ulamin pag uwi niya. Anong ginawa mo pagkatapos? Syempre, nagalit din ako kasi para siyang tanga. Kagigising ko lang nun tapos naalimpungatan pa ako sa sigaw niya. Tapos bubungaran niya ako ng sermon kesyo ganito ganyan. Aba, hindi rin po ako nagpatalo. Kaya sinagot ko siya para ipagtanggol yung sarili ko. Hanggang sa lumala na yung away namin at nakapagsalita na kami ng hindi maganda sa isa't isa. Hindi ko na po nagustuhan yung mga sinabi niya. Kaya nilayasan ko na siya. Pambihira talaga mga kabataan ngayon. Maliit na bagay pinalalaki kaya dumarami yung hiwalayan eh. Alam ko naman po na mababaw lang yun. Pero nasobrahan eh. Kung kinausap niya lang sana ako na maayos, baka lumabas pa ako at binilan siya ng paborito niyang delata. Di sana wala kaming problema. Hindi sana kami nagkasakitan sa mga sinabi namin sa isa't isa. Kaya lang, hindi ganun yung nangyari. At hindi ko kayang intindihin na ganun siya umasta porque paborito niya yung delatang kinain ko nang hindi sinasadya. Tama rin naman yung mga sinabi mo. Dilata lang naman yun. Kaya nga po. Tsaka sobrang sama lang talaga ng loob ko sa kanya. Sa dinami-rami ng tao na magsasalita sa akin ng ganun, siya pa talaga. Ayun, hindi na ako nakatiis, kaya nilayasan ko na siya. Hindi talaga maiiwasan yung pagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa relasyon. Pero sana, huwag niyong hayaan na sirain ito yung pagsasama ninyo. Tama rin na umalis ka doon para makapag-isip-isip kayo pareho. Magpalamig ka muna rito habang malayo kayo sa isa't isa. Pero huwag niyong patagalin yung away ninyo. Hindi yun maganda. Ewan ko na Mahal ko naman po siya pero masakit talaga mga sinabi niya sa akin. Biruin niyo, sabihin ba naman ako matakaw kasi naubos ko rin yung delata niya? Gutom na nga ako noon. Kahit naman ako na gutom, baka maubos ko rin yon. Yun na nga po. Medyo sumobra lang siguro yung reaksyon ng kinakasama mo para lang sa isang delata. Sa lagay, mas matimbang pa yung pagmamahal niya sa paborito niyang pagkain kaysa sa'yo na kinakasama niya. Tumpak ka dyan, Nay. Naku, pag pumunta yun dito, makakatikim talaga sa akin yun ng sermon. Salamat po. Ay, hindi lang pala siya kundi kayong dalawa. Bakit naman po ako nasali dyan? Syempre, pareho kayo nasa relasyon At gusto ko lang ipaintindi sa inyo na hindi na kayo bata para pag-awayan yung ganong klase ng mababaw na bagay. Ay, umayos kayo. Kundi pag-uuntugin ko na talaga kayo. Papa Dudut, alam ko naman na mababaw lang ang dahilan ng pag-aaway naming yon. At pwede namang maayos kaagad kung may isa sa amin na magpapakumbaba. Pero pareho na kaming kinain ng matinding emosyon. Noong araw ding yon ay pinuntahan ako at sinundo ng kinakasama ko sa Cardona at nakipagbati sa akin. Humingi rin siya ng sorry kay nanay dahil naabala pa namin siya. Pero ayos lang naman sa nanay ko, sa halip ay pinayuhan niya kami na pag-usapan ng mga bagay-bagay at huwag na huwag agad paiirali ng galit. Kaya nga ginawa namin ang lahat para ayusin ang pakikipagkomunikasyon sa isa't isa para hindi na maulit ang mga nangyari. At masasabi ko na mabuti ang resulta noon sa pagsasama namin. Meron pa rin namang mga misunderstanding pero mas alam na namin kung paano yon ayusin. Saka pansin ko na sobrang mahal din talaga ng kinakasama ko ang aking anak sa ibang lalaki. At nakikita ko yon sa tuwing bumibisita kami sa bahay ni nanay. Kaya nga nagustuhan na rin siya ng nanay ko para sa akin bilang kinakasama. Pero nitong March 2025 lang ay may sinabi ako sa nanay ko na labis niyang kinabigla, Papa Dudut. Nay, may sasabihin po ako sa inyo. Pero huwag kayong mabibigla Depende kung sasabihin mo maganda ako, matagal ko nang alam yon. Puro kayo biro. Sa tingin mo nagbibiro ako? Nakakasakit ka ng damdamin Siyempre, maganda po kayo. Kanino pa po ba ako magmamana kundi sa inyo lang, di ba? Yan, sige, utuin mo pa ako. Ano ba kasi yung sasabihin mo at may pasabi-sabi ka pa ng wag akong mabibigla? Tungkol po sa amin ang kinakasama ko. Ang totoo, niyaya niya na ako magpakasal kahit sa West lang daw po muna. Para lang magkaroon na ng basbas yung pagsasama namin. Talaga? Naku, mabuti naman. Ano sinabi mo?
Pumayag ka ba? Siyempre, opo. Tuwang-tuwa nga ako eh. Ako rin tuwang-tuwa kasi sa wakas ikakasal ka na, nak. Dati-rati, pangarap mo lang yung maikasal tapos ayan na, mangyayari na. Kaya nga malaki talagang pasasalamat ko sa Diyos. Kasi dininig niya yung panalangin ko, nabigyan niya ako ng matinong lalaki. Yung magiging asawa ko, magiging tatay ng mga anak namin, at makakasama ko hanggang tumanda kami. At nangyari na nga yun. Buti na lang naging matyaga ka sa paghihintay. Opo. Pero may isa pa po pala akong sasabihin. Meron pa bukod sa sinabi mo na ikakasal ka na? Ganun na nga po. O sige, ano ba yon? Pinag-usapan po namin ng kinakasama ko. Nakukunin na namin yung anak ko at isasama sa inuupahan namin. Gusto po niya na isang buong pamilya na kami at handa naman siyang ampunin yung bata para siya na ang kilalaning ama. Ayos lang po ba sa inyo yun? Tinatanong pa ba yan? Siyempre ayos na ayos sa akin. Hindi po ba kayo malulungkot kasi papapalayo na kayo sa apo nyo? Ano bang klaseng tanong yan? Natural malulungkot ako. Pero sino ako para ipagkait sa apo ko na magkaroon ng tatay at nanay sa kanyang paglaki, di ba? Kaya nga malaki talaga yung pasasalamat ko dyan sa kinakasama mo kasi mahal na mahal yung anak mo. Tingin ko nga, mas mahal niya pa yung apo ko kaysa sa'yo eh. Mahal ko rin naman po yung anak ko. Pero aminado ako naging gagalang ako sa pagdedesisyon nung araw. Sa totoo lang, matagal ko nang pinag-iisipan na kunin yung anak ko para ako na yung mag-aalaga sa kanya. Gusto ko pong bumawi sa lahat ng pagkukulang ko bilang nanay niya. Siguro hindi pa naman po huli ang lahat, di ba? Hindi pa naman talaga. At suportado kita sa gusto mong mangyari. Basta ipangako mo na hinding-hindi mo na ibabalik sa akin yung apo ko kasi bigla ka na lang napagod magpakananay sa kanya, ha? Hindi laruan niyang anak mo para sa kaalaman mo. Meron siyang damdamin. Tsaka baka gabaan ka na kung gagawin mo pa yun sa kanya. Hinding-hindi ko na nga po ulit gagawin yun sa anak ko, Nay. Pangako po yan. Huwag ka sa akin mangako. Sa anak mo ikaw mangako. At patunayan mo yon. Mahalin mo siya ng husto. Iparamdam mo na lagi kang nandyan sa tabi niya bilang nanay niya. Ipaglaban mo siya sa lahat ng pagkakataon. Lagi mo siyang piliin sa kahit na anong sitwasyon. At kahit na magkaroon pa kayo ng mga anak nung kinakasama mo, huwag mong hayaan na mabaliwala yung panganay mo. Tandaan mo, Solana, ha? Wala siyang kasalanan sa ginawa sa'yo ng ama niya, kaya huwag mo siyang sisisihin. Opo, Nay. Naiintindihan ko po lahat ang mga sinabi niyo at tatandaan ko po yun. Sige, mapapanatag na ako kung ganon. Paano mo pala aalagaan yung apo ko kung nagtatrabaho ka? Tungkol po sa bagay na yan, pinag-usapan na namin ng kinakasama ko na magre-resign na ako para maalagaan ko yung anak ko. Sinabi ko kasi sa kanya na gusto kong bumawi sa anak ko dahil malaki nga yung nagawa kong kasalanan sa kanya nung araw. Katulad nyo, sinuportahan din po ako ng kinakasama ko. Papa Dudut, alam kong hindi ako naging perpektong magulang sa anak ko noong araw, pero sa kasalukuyan ay ginagawa ko naman ang lahat upang makabawi sa kanya. At yun naman ang mahalaga, hindi ba? Sising-sisi ako sa nagawa kong pangiiwan sa kanya noon nang mas pinili ko ang aking sarili, ngunit masayang-masaya naman ako. Dahil naalagaan ko na siya ngayon, katuwang ang aking kinakasama na ngayon ay asawa ko na. Hindi pa rin naman nagsawang sumuporta at umalalay sa akin si nanay, lalo na at buntis ako sa panganay namin ng mister ko. Alam ko na mas magiging challenging ang pag-aalaga ng dalawang maliit na bata, kaya sinabi ni nanay na pupuntahan niya ako sa inuupahan namin para alalayan pagkapanganak ko. Doon pa lang ay naiyak na ako at nag-uumapaw ang saya ng puso ko. Mas lalo ko na-appreciate ang aking nanay sa totoo lang. At alam ko na marami pa akong matututuhan sa kanya mula sa mga karanasan niya kung paano maging mabuting ina. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko. Sana po'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless sa inyong programa sa Barangay Love Stories. Patuloy kayong magbigay ng aliw sa ating mga kabarangay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Solana.